Tinawag ko nga pala yung asawa ko kasi sabi ko sa kanya ay makikikain na kami dito sa may kabila. Sabi ko nga sa kanya ay bilisan niya at baka maubusan kami ng handa. Hindi totoo yan. Pagkalabas nga namin dito sa may tindahan ay bigla namang umulan ng napakalakas. Kaya yan ang tuturuan kami kung sino ang kukuha ng pagkain doon. Dahil nga maraming tao ay pumunta naman ako dito sa may kabila na may pwesto nila kuya ko. At yan nga single number 2 na kasi napakarami nila dito sa may loob, napakainit pa. Ang Bebe Milo nga pala namin ay gustong gusto ng maraming kalaro kaya yan tuwang-tuwa siya ng time na yan. Sumapit na nga yung hapon at ito naman kinuha ko na yung regalo ko sa kanya. Sabi ko nga dito sa may barkada ko ay assemble niya na kasi para mga maya magamit na niya. Bali habang ina-assemble nga pala yan ng barkada ko ay hindi tumutunog at nag-charge yung iba. Kaya yan, chinek niya na yung mga wire kung ano ba dapat yung hindi yan nailagay doon. Nagtataka nga kami at bakit wala yung kulay pula doon sa may gulong niya. Pinagkasalanan ko pa nga dyan si Freddy, yung collector namin doon sa may Rusi kasi nga lagi kong inaasar yun kaya akala ko ay binawian naman niya ako. Pinatawagan ko pa nga siya kay Tita Remy kasi nga sabi ko sa kanya baka tinago niya regalo ko ito, kulang yung part ng gulong niya yung kulay pula. Tapos yan pagkatapos nga pala niya assemble niya na ibinaba naman na namin siya rito para i-charge ni Simon. Tapos siya nilagay-lagay na nga rin pala niya yung mga sticker dyan, hinanap-hanap na niya dyan. Tapos itong Bebe Milo namin ay gusto na niya agad sumakay. Akala nga namin noon ay ayaw umandar kasi nga yung remote wala naman pala siyang battery. Kaya sabi ko ay naku patay ito, napakamahal pa man din itong niregalo tapos ganyan naman yung kalalabasan. Akala namin hindi pwede kaya naman kinontak ko yung seller. Nasabi namin na kulang yung parts na binigay niya sa amin kaya naman yan tuwang-tuwa ako nang bigla na lang umandar itong niregalo namin kay Milo. At yan nga tuwang-tuwa na nga pala siya dyan kasi nga syempre tingnan mo naman hindi na siya siguro sasama sa amin na magmumotor-motor. Pero akala ko lang pala yun dahil mas gusto pa rin niya ang umangkas na may motor talaga. O diba, tignan nyo ba naman ay tuwa-tuwa na siya dyan sa lagay na yan. Mga ilang araw nga ng paggamit niya sa may sasakyan niya yan nung regalo namin ay agad naman siya natakot na naman na gamitin. Paano naman kasi tinakot ng tatay ko kaya yan ayaw niya nang gamitin ng mga ilang araw na ganyan. Pero syempre sa una lang yan tapos sa mga susunod matutuwa na siya yan tapos gagamit at gagamitin pa rin niya. Hindi pa kasi niya gaano kabisado yan kasi akala niya siguro monster yung laruan niyang yan. Kaya yan Bebe Milo, sana natuwa ka sa regalo ni Ninang at Ninong Emon.